Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating kababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi pagkahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagal na pagkabayan, akala mga paninira ay may totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino naman nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 35 na mga comments. Nandiyan po si Conrado Amugawin. Meron siyang 26 na mga comments. Army Lagaso. Meron siyang 19 na mga comments. Jeline Quezon. Meron siyang 18 na mga comments. And Lerma Sondita. Meron po siyang 18 lahat na mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much! And also mga kababayan ko, well acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Darl Vlog, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Biabi Bar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia F. Nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. Well, siya nga pala mga kababayan, si Ma'am Carclia, isa rin po siyang vlogger. Doon po sa ating mga bagong viewers, mga bagong pasok dito, si Ma'am Carclia po ay isang pro-admin na vlogger. Sinuportahan niya ang ating gobyerno at saka lalo-lalo na, suportahan niyo po ang mga Marcos at saka si PBBM. Okay? So, i-greet po natin ang happy 59th birthdays kay Lini Magalion, ang one and only ni Sir Joseph Magalion. Happy birthday! At syempre, i-greet po natin ang ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! At saka syempre makahabahan ko, i-shoutout po natin ang ating po mga suki. Yung mga lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section, yung mga early birds natin. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Shoutout daw sa All Community Filipino of Santa Lucia na nandyan sa Rome, Italy. Especially kay Sister Joy and Brother Eric from Emily Gatpandan. Nandyan po si John Cuan, Len Gonzalez, Army Lagaso, Flaviana Abila. Nandiyan po si Linda Lim, Emmy Sarino, Aspernito, Elizabeth Habihan, and hi to Ma'am Emmy Mapalad. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. At syempre, doon po sa ating mga kababayan po nakagising pa lang at wala pang energy, don't worry. Si Sir Ivan bahala sa inyo kasi painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami pa tayong mga baon po na mga napakainit na mabalita mga kababayan. At syempre, madidibang rin po tayo na mga katarantaduhan po ng mga fake news na ipinakalat ng mga fake news peddlers, yung mga DBS, mga anti-Marcos mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kababayan po mga OFW na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa. Thank you so much and stay healthy always. Okay? So mga kababayan ko, did you miss me?
Mga DBS, mga anti-Marcos, did you miss me? Sayang kahapon mga kababayan, no? Kasi siyempre wala po si Ivan. Ang dami pong nangyari kahapon. Sayang nga eh. Pero siyempre, some of those balita na dapat talaga natin po na tatalakayin mga kababayan, siyempre i-recap natin dito. Kasi marami pong mga nagtatanong sa atin. As in dami mga kababayan, kahit one day lang ako hindi nag-vlog, ang dami nag-comment ko si Ivan. Nag-message ko si Ivan. Well, still okay, I'm kicking. Medyo busy lang po ang beauty ni si Ivan kahapon. Pasensya talaga. Asa dito po sa ating mga bagong viewers, mga bagong pasok dito sa ating channel, every Monday, minsan nandyan si Sir Ivan, minsan po wala. Kasi meron po ibang trabaho si Sir Ivan, doon po sa aking warehouse, doon po sa, sa warehouse namin. Basta kapag Sunday makaabayan, busy talaga eh. Parang Monday dyan sa Pilipinas. So, minsan, uwi na si Sir Ivan, sobrang gabi na. So, pag uwi ko dito, medyo exhausted na po si Sir Ivan. So, wala nang time mag-vlog makaabayan. Pasensya talaga, but minsan, nandiyan po si Sir Ivan. So anyways, siya nga pala makaabayan ko. Doon po sa ating mga kababayan po, mga viewers, kaibigan ho natin na mga mukbang vlogger, kasi sila po yung nagkakagulo makaabayan. Yes, yung mga mukbang vlogger, yung mga content creator po na mahilig po kumain makaabayan, kumain po ng marami. Yung mukbang, kasi nga, siyempre, dahil po doon sa nangyari po sa isang content creator na mukbangers makaabayan, I think that is 10 days ago, di ba alam noon natin yan, na meron kasing namatay, yung pong si Dongs Apatan makaabayan. Kilala ba natin si Dongs Apatan? Siya po ay isang mukbang vlogger. Kaya lang, ang kanyang kinakain makaabayan, medyo ngilngig talaga eh. Alam nyo bang ngilngig? Sa kami mga Bisaya makaabayan, kapag hindi namin medyo okay, hindi namin kaya tingnan yung mga kinakain po na masyado ng masibo, masyado ng maraming taba, at saka talagang hindi po healthy po tingnan makabayan ng kanyang kinakain. Tawag naman yan, ngilngigaw. Ang pangit kasi ng kanyang pinakain makabayan. Kaya nga doon sa umipikto, nagkaroon siya ito ng high blood makabayan, at saka siya nga pala, ang sabi kasi ng kanyang kapatid na babae makabayan, meron na daw high blood itong si Dongs Apatan. So dahil siguro sa passion niya talaga na magmukbang makaabayan, at saka doon rin po siya kumikita, kahit meron siyang sakit, sige-sige pa lang, ayun, nawala na po. So, isa po sa mga mukbangers po dyan sa Pilipinas, mga kabigan natin po na mga content creator, wala na po makaabayan, patay na po si Dongs Apatan. Kasi nga, medyo naigo siya dito sa high blood. So, paalala po, doon nga pala sa ating mga mukbangers po na mga content creator, plano kasi ng DOH na ipinagbabawal ito makaabayan. So, titingnan na po nila na plano lang ipagbabawal po yung mga mukbang vlogger, para siguro maiwasan po yung nangyari po kay Dongs Apatan. Pero sa akin makaabayan ko, hindi siguro kailangan na pagbawalan or i-ban po ng ganung klase po na content. Siguro, para sa akin lang po sa taga-DOH, siguro tingnan lang po nila kung yung kinain po ng mukbangers ay okay ba yun. Meron naman kasi na mumukbang makabayan na healthy naman po ang kanilang kinakain. Pero meron pong iba na medyo gilgig talaga, ang pangit po at saka hindi po healthy. Yun siguro ang dapat na ipagbabawal. Okay ba kayo kasi Ivan? Okay ba ang ating suggestion? Siguro doon po sa DOH, ganun lang siguro. Okay? Kasi nga alam mo natin, marami pong mawalan rin po ng content makabayan. Yung mga original po talaga, mga OG na mga mukbangers. So kapag matupad po ng DOH na ipagbabawal na po yung ganung klase na content, na mga content, so marami pong mawalan po ng content. So dapat piliin na lang siguro, okay? So endless makaaban ko, before tayo mag-start doon sa ating mga topics, mga mainit na mga topics, at saka mandidibang tayo mamaya po ng mga katarataduhan po ng kabilang kampo, kasi ang dami talagang fake news. Mamaya, sasagutin po natin ito pong si Pulong Duterte makaabayan. Siguro you already have the idea, di ba meron pong pinost itong si Pulong doon po sa congressional office niya sa Davao, na kung saan tungkol dito sa medical assistance na makaabayan. Hindi na daw nila or temporary nilang stop yung medical assistance dyan po sa Davao makaabayan, kasi daw ayon sa kanya, in-stop daw ng pagbigay ng pondo ng DSWD sa kanilang makaabayan. Berdang favoritism. Ngayon, siyempre nagsalita po si Congressman Nograles, at saka mamaya makaabayan ko para ma-confirm ho natin kung totoo ba talaga yung sinabi po ni Pulong Duterte. Kasi sa tingin ko dito makaabayan, ito lang po ay black propaganda. Itong ginawa po ni Pulong, black propaganda po dito sa tingin ko makaabayan.
may kinuntak po si Ivan na nandyan po sa Davao mga kababayan. Siyempre, marami po tayong mga kaibigan po na nandyan sa Davao at meron siyang pinagtanungan. Okay, so babalikan natin po si Pulong mamaya mga kababayan. Well, dito muna tayo po kasi meron pong nagtanong sa akin, sabi niya mga kababayan ni Boletsky SB, sabi niya, paka-check din po Sir Ivan kung talagang di daw nakarating sa Maisog Rally si Roque dahil di daw pinayagan na makalabas. Yun ang dahilan, may hold order daw na utos ni First Lady. First Lady na naman. Sabi niya, parang di totoo. About po ito sa Maisog Rally sa Vienna, Austria. So dapat po natin itong sagutin makahaban kasi ito po yung content na pinag-usapan doon sa kabilang kampo na hindi daw nakapunta si Roque doon sa Vienna, Austria sa Rally Makabayan. Okay, so ganito kasi yan. Alam ho natin to si Roque, talagang sinungaling ho yan. Kung hindi man to alam po ni Roque, sinungaling talaga silang lahat makabayan. Ito pong ginamit po na content na ito po yung black propaganda, paninira na naman po kay F. Elisa. Sabi po ni Boletsky SB, utos daw ni F. Elisa makabayan na nakaroon ito ng hold order si Roque para daw hindi makapunta doon sa rally sa Austria. Actually makabayan ko, hindi ko talaga nakita po si Roque doon sa rally ng Nautog Rally doon po sa Austria. Ito po yung picture, ang daming nila ang daming langaw. Hey, ang daming langaw makabayan. Hey, kasi alam nyo po yung rally na yan sa Austria makabayan, meron kasing kasabay yan. Di ba meron pong rally doon po sa Hong Kong kung saan pinagpirahan nila yung mga kababayan po natin na mga OFW kasi meron pong entrance sa kanilang rally na 220 Hong Kong dollar makabayan. So konfirmado po, wala po si Roque doon sa Austria na rally, kundi konfirmado nandun siya sa Hong Kong na rally. Mas pinili niya doon. Bakit si Ivan? Siyempre makakapira siya doon tingnan nyo, hiningaan po ng 220 kada isa makabayan para po sa entrance rally. Mukhang concert. Meron talagang concert makabayan si Roque. May concert doon Nakita mo kami, nagkatawa ako Kasi nga, ipinagmamalaki dito, sabi po ng mga vlogger nung kabilang kampo, blockbuster na makahabayan. Rally daw doon sa Hong Kong, kahit daw pinaghiningan sa dito ng pantiket na 220 Hong Kong dollar, blockbuster daw. Blockbuster ba talaga yung rally makahabayan? Tas ganyan na klase na rally, do you think kaya na nila natatanggalin sa pwesto si PBM? Nakakatawa naman. Ipakita ko muna sa inyo yung video makabayan para meron kayong idea kung anong nangyari sa rally nila dyan po sa Hong Kong. For more details, let's watch this. Cristina Moreno, Joy, Atty. Genchong, Doc Baloy, Atty. Jeffrey, and of course, Atty. Harry Roque. Kaya, and of course, asan si Daniel? Daniel is there. The sex bomb dancers. Aba, may dancer pa. Diyan na lang yan at putuloy natin makabayan. Anyways, you already have the picture. Alam niyo po kung anong nangyari doon. Tas ganun lang kadami. Ganun na po kaliit makabayan. Tas pinag-iabang nila, blockbuster daw. Blockbuster ang rally sa Hong Kong. Tas alam niyo, talagang naawa ako sa mga kababayan natin po ng mga OFW dyan sa Hong Kong makabayan. Pinagpirahan talaga na magunggong na yan. Totoo lang, rally, mayroong entrance fee makahabayan. Tas I've heard some of my friends dyan sa Hong Kong na kung saan meron kasi nakuha po ng information makahabayan. Hindi sila tumuloy doon sa rally na yun kasi nga sabi lang, para saan pa? Bakit naman kailangan ng 220? Kung gusto nila daw na mag-rally, dapat sa labas at dapat walang entrance fee makahabayan. Dapat ganun daw ang rally. Bakit sila nagtatago makahabayan? Pinagpirahan pa ang kababayan po nating mga OFW dyan sa Hong Kong. 220 Hong Kong dollar. At saka nakatawa pa din makabayan. Well, hindi naman sila ganun kadami. Tapos lagi na sinasabi, dapat na daw umalis sa pwesto si PBM kasi wala dang karapatan na mamuno pa si PBM kasi marami daw nakaklasan po na mga supporters niya makabayan. Marami ba yun? Ganun lang kaliit. Ang daming langaw Ngayon, may nakuha akong information makabayan.
during po sa kanilang rally, may nagsabi doon, di ba alam mo natin, ginrelease po, nag-launch po ng libro, ito pong si Vic Rodriguez na Kingmaker mga kabayan. Tapos papalitan ho natin ang pangalan, hindi dapat po Kingmaker, kundi Appointment Kingmaker or Appointment Maker mga kabayan. Dapat yan po ang title kasi alam po natin ang ginawa po ni Vic Rodriguez na nagpa-feeling po pa-victim mga kabayan, gonggong talagang to, na nagpa-feeling siyang pa-victim na siya pa dito yung parang sinuppress mga kabayan sa tingin niya, parang siya pa dito yung ginawan po ng hindi maganda ng Malacanang. Isamantalang siya po dito ay merong hinding magandang ginawa at yun po ay corruption para sa akin. Unang-una yung sugar na issue mga kabayan, di ba yung sugar fiasco na nagsign-sana siya doon at walang alam po si PBM para yun po ay mag-import po ng sugar na kung saan pinatungan mga kabayan, pinatungan overprice o yun. So malaking pira sana yun pero naging bato. At saka ang good news pa dito, siya po ay nahuli mga kabayan, di ba? And secondly, siya po ay sangkot na dito po sa position for sale or appointment for sale mga kabayan. Ito pong si Vic Rodriguez. Tapos ngayon gusto niyang ipamukha sa kanya mga followers, sa mga nauto niya na si F. Elisa daw yung merong ginawang kabulastugan mga kabayan. Maniniwala ba tayo na ganung klase na tao si F. Elisa? So ngayon, doon rin po sa rally mga kabayan, idagdag ko lang po kasi in-interview ito pong si Roque. Ang sabi niya mga kabayan, babasahin ko lang po para hindi tayo magkamali kasi ang sabi ito ni Roque, OFW ang bumubuhay sa atin ngayon at kinakailangan baninig ang kanilang boses. Sabi niya, OFW ang bumubuhay sa atin ngayon. Well, malaking ambag naman talaga, literally, ang OFW sa bansang Pilipinas. Pero dito po sa kanyang naratibo mga kabayan, sa statement niya sinabi, alam ko po, hindi to totoo. Kundi, OFW ngayon ang bumubuhay sa kanila mga kabayan. Sa nang uto po sa OFW, dyan po sa Hong Kong. Correct ba I'm wrong? Dapat hindi ganun po ang kanyang sinabi. Ang dapat sabi niya, OFW ang bumubuhay sa amin ngayon. Sa amin, ibig sabihin sa mga nautog rally. Kasi nga, hinihingan po nila ng entrance fee mga kabayan na tag 220 Hong Kong dollar. At isa pa, lahat po na nagpuntahan doon sa rally, according po sa information na nakuha mga kabayan, ito pong libro ni Vic Rodriguez, nire-required ho nila, ito pong nagpuntahan doon sa rally na kung saan magbibinta sila or pinagbibinta sila ng libro po ni Vic Rodriguez mga kabayan. Ang nakakatawa, bakit sa Ivan? Kasi nga napag-alaman ko yung mga kabayan, if not mistaken, di umano, na tag 1,450 yata yon or 1,250 yata yon ang original na presyo po ng libro ni Vic Rodriguez. Kasi nakita ko doon kay Jojo na meron siyang nilagay po na presyo mga kabayan, 1,250 or 90 yata yon. Ngayon mga kabayan ko, napag-alaman ko na kasi pinagbibinta po ng libro itong nagpuntahan doon sa rally sa Hong Kong, pinagbibinta na nila ng 1,900 plus. Ganun na po ang presyo ng libro mga kabayan. Ang ibig sabihin, pinatungan or mukhang Ponzi scheme mga kabayan. Mukhang naging Ponzi scheme. Ganun na pala yun. Grabe sila mamira mga kabayan, no? Para ba talaga sa bayan ka lang ginagawa? What do you think? Para sa bayan ba talaga ang kanilang ginagawa? I don't think so. Namimira lang po itong grupo ng mga nautog rally mga kabayan. Ganon po sila kagarapal. Ganon po kakapal ang kanilang muka. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung interview po doon sa SML mga kabayan ni Admar, si Admar yata siya. Meron kasing di ba meron pong balita mga kabayan. Ipakita ko lang sa inyo na ito pong sinabi sa Department of Agriculture sa panguna po ni Tito ko yan ni Secretary Tio Laurel. 'Di ba sabi po dito sa balita na DA orders distribution of 510 million pesos in fuel subsidies to farmers with machinery. Ang ibig sabihin, namigay po ang DA na mga kagamitan po pangsasaka mga kabayan. Tas meron plus fuel subsidy na tag 3,000 pesos kada magsasaka mga kabayan. So para meron tayong konteksto, babasahan ko lang po. Sabi dito sa balita ng GMA,
Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ordered the distribution of over 510 million pesos in fuel subsidies to some 160,000 farmers who own or rent machinery used in crop, livestock, and poultry production. In a statement released Sunday, the DA said had earmarked 510 million pesos for farmers enrolled in the registry system for basic sectors of agriculture with agricultural machinery and equipment will receive a fuel subsidy of 3,000 pesos. Okay? So every farmers makabayan, as long as nag-register po sa kanilang data sa DA, bibigyan po ng 3,000 as a fuel subsidy. I think monthly yata yung makahabayan, if not mistaken. So ngayon, meron pong nagreklamo. May nagreklamo, ito pong paborito pong interviewin ng taga SMNI, yung sana makahabayan, yung manager po ng FFF. Kilala ba natin yan? Siya po yung manager po ng FFF. Nagreklamo sila. Sabi daw na hindi po kaya ang 3,000 pesos makabayan. So para meron tayong ebidensya, ipakita ko muna sa inyo. For more details, let's watch this. 3,000, mga that's 50 liters. Baka hindi abutin nga ng 3 araw sa isang irrigation pump eh. Nako. No, kasi yung mga irrigation pump, balita ko, mga 20,000 per cropping season ang nagagastos nila sa gasolina. No? Kasi siyempre umaandar yun ng ilang oras bawat araw, kulang pa rin, no? Kung konti makikinabang at konti rin lang ang makaantulong niyan sa bawat magsasaka na makikinabang, pero okay pa rin dahil may matatanggap. Yung sinasabi lang namin, ay baka pansamantalang solusyon lang yan. Mas mabuti na tulungan yung mga magsasaka na magparami ng kanilang ani at bigyan sila ng tamang presyo sa kanilang produkto. Hindi na nila kailangan ng ayuda pagka gano'n ang sistema. Unang-una, hindi daw kailangan ng ayuda ng mga farmers makabayan. What do you think? Please comment dyan sa baba at saka babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Sabi po ng manager po ng FFF, hindi daw kailangan ng ayuda ng mga farmers makabayan. Hindi daw kailangan ng ayuda ng mga farmers. Dapat daw bigyan sila dito ng mga kagamitan, mga gamit nila para po sa pagsasaka makabayan. Hindi ba yun ayuda? Gunggong talaga eh. Hindi ko magets makabayan. Noong una, nagreklamo siya na bigyan po ng 3,000 pesos ng fuel subsidy po yung mga farmers. Hindi daw yun kakasya makabayan, hindi daw kaya. Kasi parang ilang oras lang daw yun magamit ng farmers. At ilan lang daw ng mga farmers ang mabiyayaan nito or mabigyan nito. Di ba sabi po ng DA, 160,000 na mga farmers po ang mabigyan makabayan. Ngayon sabi niya sa huli, hindi daw kailangan ng ayuda. Gonggong talaga, hindi ko maintindihan makabayan. Gonggong, no? Ngayon, dahil po sa kanyang argumento, dahil po sa kanyang statement na sinabi makabayan, ginamit ito ng kabilang kampo. Like for example, ito pong si Trixie. Ginamit niya Trixie makabayan. Nakita ko kasi before ko nag-vlog makabayan, dinaanan ko muna itong si Trixie. So ginamit niya yung statement po ng manager po ng FFF dito po sa pagbigay po ng fuel subsidy po na 3,000 pesos galing po ng ating gobyerno. Para sa akin, malaking tulong na ho yan kaysa wala makabayan. Diba? Bakit lagi na ganyan? Bakit nila gustong ipapahiya dito yung DA na hindi niya kaya? Bakit? Kasi hindi naman niya nagawa po ng previous admin makabayan. Hindi ho yan nagawa po ni Digong. Tapos ngayon magrereklamo sila, gusto lang ipamukha dito na number 1 president pa rin po itong si Digong makabayan. Bakit sila nag-panic mode? Sabi nila, hindi daw kaya at hindi kaya po yung 3,000 pesos po na fuel subsidy at hindi po kailangan po ng ayuda ang mga farmers makabayan. Hindi kasi yan nagawa po ni Digong. Nangyari lang ho yan sa panahon po ni PBBM makabayan. Diba? Ang mga farmers ngayon, mga magsasaka, mga fishermen, iba pang mga kababayan po natin po, nangangailangan po ng tulong, tuwang-tuwa po sila na nabigyan dito ng ayuda at sabi pa nga lang makabayan, first time in history nakita nila na isang presidente po na bumisita sa kanilang lugar makabayan at namigay po ng ayuda. Ito yung malaking sampal sa mukha po ni Digong makabayan. Malaking sampal ho yan kasi hindi ho yan nagawa po ni Digong. Land titles pa nga lang,
'Di ba? Sa kay PBM ang land titles pulido, wala pong ibang may-ari na ng lupa makabayan. Kasi nga si Digong sa kanyang panahon nabigay ko siya ng lupa. Pero nagkabulilyaso makabayan, nagkalitsertsyo 'yon, 'di ba? Kasi meron pong may-ari ang lupa na 'yon na pinibigay po ni Digong doon po sa kanila mga constituents makabayan, yung mga pinagtulungan daw nila. Pero nagkaproblema ho 'yon. Hindi kasi nakafocus si Digong sa mga farmers. Alam mo natin yan, di ba? Nakafocus kasi si Digong, di ba, sa mga kapulisan natin, sa PNP, sa AFP, kasi binusog na makabayan. Binusog po ni Digong ang ating kapulisan at saka military. Bakit? Kasi alam po ni Digong kapag bubusogin nila yan, hindi na yan kakanta. Hindi yan magre-react po sa gagawin po ni Digong kahit nagkaroon na dito ng EGK. Human rights violation. Marami pong namatay po sa war on drugs na umabot po ng 32,000 yata yung lahat makabayan. Ang dami nun, ang dami po mga inosente na kinitil po ang buhay makabayan. Dahil po kay Digong, ang kanyang budget po na sana ipamimigay niya doon sa mga farmers, doon niya ibinigay po, sinalpak lahat. Full support doon, full blast po sa mga kapulisan ho natin. 'Di ba? So ngayon makabayan ko, kaya nga kawawa ang mga farmers sa panahon po ni Digong, binaliwala niya po, Kaya ganun lang po yung pasasalamat ng mga farmers po natin sa panahon po ni PBM. Ipakita ko muna sa inyo po ang balita na kung saan ano ba ang masasabi po ng ating kababayan pong nabigyan po ng mga benefits, mga ayuda, machineries, mga kukulang tulong, cash assistance po para po sa mga farmers at saka sa kababayan po natin pong mga fishermen. For more details, let's watch this. Alam mo sa mga ginagawa niya, wala na talaga akong masabi. He is the best president so far. Sa lahat-lahat na ng presidente ng Pilipinas, yan naman ang unang nakapunta sa amin. Salamat sa tulong. We are uniting behind the dream of transforming the Philippines. Mga mahal kong kababayan, ang inyong pamahalaan ay namumuhunan sa makabagong infrastruktura, gumagawa ng mga pagkakataon ng pangkabuhayan at nagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa inyong lugar. Salamat po, Mr. President. Salamat sa tulong mo. Tuwa pa ko at malaking tulong po ang naibibigay ninyo, lalo-lalo na po dito sa kagawaran ng BIFAR. Talaga naman, nakikita naman po natin na halos sapupin na niyang buong lugar sa buong Pilipinas, puntahan ang dapat puntahan para maghatid bigay tulong para sa atin. Nagtitipon-tipon tayo ngayon para magkaisa, para sa muling pagbangon ng mga magsasaka, mangingisda, at kanilang mga pamilya dito sa Leyte, sa Southern Leyte at saka sa Bilira. Talipang sulong para sa bagong Pilipinas! Okay, so siya nga pala, yung mga video na yung makabayan, yan po ang event po ni PBM last week. So kinumpile lang po yan. So tanongin natin dito, yung manager po ng FFF, hindi ba kailangan ng ayuda mga kababayan ho natin? Di ba mga kababayan? Sakto ba yung question ni Sir Ivan? Hindi ba kailangan ng ayuda ang mga kababayan natin, mga farmers, fishermen, sa iba pa mga kababayan?
'Di ba? Iba ba mag-isip yung mga anti-Marcos mga kababayan, no? Iba talaga eh. So ngayon mga kababayan ko, ipakita ko rin po sa inyo, ito pong sinabi na isa po sa mga nauto doon sa Austria mga kababayan, kasi daw sabi nito, si PBM, wala daw nagawa mga kababayan. Wala daw sila nakita na nagawa si PBM. Gunggong talaga eh. For more details, let's watch this. Sa Administrasyong Marcos, wala po kaming nakikita. Ang kanyang ginagawa lamang ay pag-supel, injustice po, at paggawa ng mga masasamang ehemplo sa ating bayan. Wala po kaming nakikita. Puro lang po pagsusupil at panggigipit ang kanilang ginagawa ng kanilang administrasyon. Kami po ay dating BBM Unity Team, ngayon nabudol po kami. Sana hindi na mauulit. At sana, Mr. President, resign ka na. Sabi niya, Mr. President, resign ka na. Gustong pagparesignan po si PBM. Okay ba tayo dyan? Diba dapat pitakin ng gonggong nito eh. Dapat nga mag-resign as a Vice President yung si Saray kasi wala nang ginagawa. 'Di ba? Sayang lang sa budget eh. Sayang lang sa mga pinagsweldo dito kay Sara Duterte. Wala man siyang ginagawa, puro lang doon nagpupunta po nangangampanya makabay. Nangangampanya lang po itong si Sara. So ngayon sabi niya wala daw siyang nakita na ginawa si PBM. Puro daw pang susupil. Supal-palin ito makabayan. Meron pong pangako. Ito pong si Digong, last time 'di ba sa pandemya, alam ho natin 'yan. Kasi nga siyempre nakita ho natin po yung mga health workers ho natin na kung saan talagang grabe 'yon yung workload nila. Grabe po ang kailang sakripisyo dito, buwis buhay po ang ginawa ng mga kababayan po natin mga health workers sa panahon po ng BIDCO pandemya mga kababayan. Grabe po ang kanilang ginawa. Di ba halos hindi na sila matulog? Meron nga mga 2 doktor yata yon, if I'm not mistaken, 2 doktor yon na namatay kasi nga sobrang ng stress, sobrang ng wala ng tulog mga kababayan. Di ba? Kasi grabe yung yung mga nabiktaman noon sa mga BIDCO, nakasakit daw doon sa hospital mga kababayan, na kung saan grabe po ang sakripisyo na mga kababayan natin mga health workers, alam ho natin yan. So ito pong si Digo mga kababayan ko, meron siyang promise. Gusto niya na padagdagan po sabi niya gusto niya padagdagan po ng 5,000. Gusto niya increase daw to 5,000 pesos or increasean po ng 5,000 pesos ang mga allowance ng volunteer healthcare workers. Gusto niyang gagawin po or bigyan po ng increase na allowance sa 5,000 pesos ang mga healthcare workers. Nangyari ba mga kababayan? What do you think? Nangyari ba ang promise ni Digong? Bibigyan daw niya ng increase na 5,000 pesos yung mga healthcare workers natin, which is they deserve it talaga. Para sa akin, they deserve it. Kasi grabe po ang ginawa po ng mga healthcare workers sa panahon ni mga kababayan. Grabe talagang nakakaawa ho sila. Talagang sakripisyado po ang ginawa dito. Grabe ang sakripisyong ginawa nila para po sa ating mga kababayan. Ang healthcare workers, so para sa akin po, deserve nila mabigyan po ng increase na allowance na 5,000 pesos. But sad to say, nabodol sila ni Digong makabayan. Wala pong nangyaring ganon. Kaya kung nakita ho natin sa balita noon, di ba? Talagang binato po ng kamatis yung DOH na ahensya. At saka sabi pa nga niya si Digong daw ng uto lang makabayan. Ang kanilang isinisigaw doon, si Digong daw, itong si Duterte ay nang uto lang ng bodol. Kaya meron silang dala po ng mga kamatis pero ang pinagbabato nila yung DOH. Bakit hindi nabigyan makabayan? Kasi nga which is supposed to be ang budget po nating gobyerno para po sa DOH makabayan, di ba? Gindivert nila doon po ilang bilyones na ibinigay po doon sa DBM, sa BSDB makabayan. Di ba alam mo natin yung issue po ng Parmale? Ito pong si Roque, ito pong yung sa makabayan yung secretary si Doki nga pala. Itong si Doki, 'di ba, bigyan siya dito ng gold signal ni Digong na i-forward po. I-download po yung budget, i-forward doon, ibigay doon sa DBM para po sa sa isang emergency po nila gagamitan po para po sa pandemya makabayan. At saka napag-alam ho natin, overpriced po yung ginagamit ho natin na mga libre daw from government makabayan, overpriced to yun. Like for example, yung face shield, yung face mask at marami pang iba, yun po ay overpriced.
ayon po sa investigasyon mga kababayan. So supposed to be, ang budget po na allowance para po doon sa mga healthcare workers hindi po inabigay po ni Digong, kundi doon po ibinigay sa DBM. Kaya walang nangyaring increase na allowance para po sa mga healthcare workers mga kababayan. Wala po. Drawing lang at pambubudol lang ang sinabi po ni Digong. So yan pong kakulangan, yan pong pambubudol po ni Digong mga kababayan para po sa atong doon po sa mga healthcare workers, CPWM po. CPWM po ang nakahanap dito ng solusyon para po maibigay po dito yung yung emergency healthcare program or benefits or allowance para doon sa mga healthcare workers natin. Ito po yung yung balita mga kababayan. CPWM lang nagawa niyan. Bakit nakaya ni PBM? Sabi ito sa balita, 27 billion health emergency allowance HEA to be released by DBM today, July 5. Last July 5 mga kababayan. PBBM fulfills promise to fully settle health emergency allowance claims for healthcare workers from 2021 until last year with 73.261 billion pesos of the total was allocated specifically for HEA. Kaya nga tuwang-tuwa ngayon ang mga healthcare workers mga kababayan, yung mga nurses natin ngayon, yung mga doctors at iba pa mga volunteer po na mga nurses, tuwang-tuwa sila. Kasi nga, yung pambobodol, promise po ni Digong na hindi man yan ginawa at drawing lang mga kababayan, CPM dito ang gumawa at nakahanap po dito ng solusyon para po makahanap po ng budget para po doon sa promise ni Digong. 'Di ba? Ang problema ni Digong, inayos po ni PBM. Bakit nakahanap po ng budget si PBM? Dahil po yan sa mga kanyang pagsisikap, punta po doon sa ibang lugar, working visit, state visit, at nakahanap siya ng mga investors mga kababayan. Dahil po dyan, si BBM marunong po humanap po ng solusyon. Ang ginagawa dito ng ating presidenteng si BBM para ho yan sa ating lahat. Lagi po naghanap dito ng solusyon si BBM para po mapaunlad ang bansang Pilipinas. But sad to say, marami pong mga gonggong na mga merong yung utak mga kababayan na lagi pong naninira kay PBM. Hindi ba yan sampal sa mukha kay Digong? What do you think mga DBS? Hindi ba yan sampal kay Digong? Nakakatawa no? Nakakahiya no? Kaya nga sila nagpanik ngayon, kat ano-ano lang po ang mga paninira mga kababayan. Bakit? Siyempre bugbog na ho ngayon, natabunan na ngayon sa lahat ng issue at kahiyan itong mga Duterte. Nakatawa naman At saka doon po sa rally mga kababayan, kung ano po yung pagsisikap ng rally dito, na mga maotog rally doon pa sa iba't ibang lugar mga kababayan, ang dami ng pinuntahan ng mga lugar Tingnan nyo ang ginawa po ito ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Nagkaroon kasi sila mga kababayan na yung takbo para sa West Philippine Sea last Sunday. Takbo, running po para po, ito ipagbigay po ng suporta para po sa karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. So nakaroon dito po ating gobyerno, nakaroon sila ito ng event na sila po tumak po mga kababayan. Ang dami ngang sumama nun kasi last time po nakaroon ito ng takbo for West Philippine Sea mga kababayan is only 5,000 last time. 5,000 na po. Pero last Sunday, umabot po ng 7,000 lahat po na mga tao sumama po sa takbo for West Philippine Sea. Dapat ganyan ang ginagawa po ng mga nautog rally. Hindi yung puro paninira lang, hindi yung puro lang pag-uudyok lang, natatanggal din dito sa peso si PBM. Tingnan nyo, dapat ganun po. Kung ikaw po ay makatao, maka-Pilipinas, maka-Pilipino, dapat ganun. Ipagtatanggol nyo ang West Philippine Sea. Diba? Tas ngayon, alam nyo ba mga kaabay, nagkatawa kasi dito, kasi ito pong si Tiglaw, mga kababayan, meron kasi siyang inilabas dito na fake news yung gunggong na to kasi siniraan niya ang ginawa po dito na takbo, yung runners join takbo para sa West Philippine Sea. Kasi sabi niya, kada tao, di ba 7,000 lahat na nag-join doon mga kababayan. Sabi niya, isa daw na tao, binibigyan daw ng 500 pesos kada isa mga kababayan. Sabi niya dito ng Tiglaw, Roberto Tiglaw, 7,000 times 500, umabot na ito ng 3.5 million pesos, sayang pira ninyo. Diba? Nang-aakusa siya na binibigyan dito or nabibigyan dito ng yung tao na yun na dumalo doon sa takbo for West Philippine Sea, tag 500 pesos daw kada isang makabayan.
Di ba? Kilala ba natin si Tiglaw? Di ba? Ito kasi yung gonggong na to nang ako sa po kay Efelisa na ano da, konektado na dito sa mga smuggler makabayan. Di ba? Inakasahan niya noon ito si Efelisa or hanggang ngayon. Pero wala siyang ebidensyang naipakita. Hanggang sinakyan kasi ito ni Hital makabayan. Di ba? Pareho kasi yung utak. Itong si Tiglaw at saka si Hital, pareho yung utak makabayan. Puro lang mapanira. Pero wala silang ebidensyang ipinapakita makabayan. Alam niyo po, that is fake news. Kasi marami kong nakita po ng mga vlogger umatendo makabayan, sumama po doon sa takbo for West Philippine Sea. Diba sila si Joshua Corpus, nakita ko doon sila si Ruber, yung kasama ng grupo nila ni Joshua, nila ni Ruber, marami sila makabayan ng mga vlogger na nandoon, sila si Prince Cray, nakalimutan ng name Basta grupo nila ng kabataan, balitaan, marami sila doon. Sabi na walang binigay makabayan, that is fake news. Ang sinabi po ni Tiglaw, wala pong ganon, wala pong bigayan, taos puso po silang umattend doon sa event na yon. Fake news yang si Rigoberto Tiglaw. Speaking of Maharlika makabayan, kasi na-mention si Maharlika, alam niyo ba kahapon, meron siyang vlog kahapon makabayan na kung saan talagang na-stress si Hitad. Bakit si Ivan? Kasi nga si Hita Makaban, kinuyog po ng kanyang mga viewers. Sabi pa nga niya na, uy, ang dami ngayon mga trolls daw ni Satanas, kinuyog sa Makabayan. Kasi na-stress ito pong si Hitad kasi nga hiningian na siya ng kopya, hiningian na siya ng ebidensya na daw na pulburon video ni PBM. Nagpa-panic mode sila makabayan. Nagpa-panic mode sila kasi marapit na po yung SONA. Di ba sabi po lagi ni Hitad na matatanggal daw si PBM sa pwesto, hindi pa aabot yung SONA. Ilang days na lang SONA na makabayan? Di ba? 2 weeks ba? Almost 2 weeks na lang po SONA na ni PBM. Pero hanggang ngayon wala pa rin pong video na ipakita itong si Hitad. Kasi fake news. Wala pong ganun na video makabayan. Kaya si Hitad kinuyog po doon sa kanyang vlog. As in, na-stress siya, hindi niya alam kung paano sagutin lahat makabayan. Sabi niya, mga trolls daw yun ni Satanas. Hindi naman po. Yun po ay mga viewers niya na kung saan siya dito ay siningil. Kasi ilan doon sa mga kanyang mga views makabayan, nagising na po dito. Kasi lagi po sinasabi dito ni Hitad, puro naman kasi niya mga fake news, walang katuturan. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung vlog po ni Banat Bay makabayan. Kasi si Banat Bay, hindi ko magets ano bang nakain ito. Kasi bigla siya ditong parang bumaliktad. Parang iwan ko, nanibago ko kay Banat Bay makabayan. Parang ipinagtatanggol niya dito si Attorney Lisa, si Efelisa. Ipinagtatanggol niya dito. Kasi daw yung ibang mga DBS, na for example, included po itong Sital, na kung saan bumabandit lagi po doon kay Efelisa, wala naman daw kakulan po ng mga ebidensya, walang ebidensya ipinapakita. Sabi niya, according lang daw sa kanyang puting ahas. So ngayon, high blood po itong si Banat Bay. Kasi nga kasi nakita naman natin, 'di ba? Kapag babanggitin po yung Banateros, kapag binabanggit mo yung pangalan po na Banat Bay, katabi ho yan ang pagiging fake news peddlers. Dahil po lagi silang sinasabihan dito o lagi silang tinatawag po na fake news peddlers na high blood itong si Banat Bay. Kaya nga ang tinira niya yung kasamahan niya ng mga vlogger, pati rin po itong si Hitad. For more details, let's watch this. Pag meron tayong nakita na sinabi niya, yun, katulad nung inagaw niya yung inumin. Siya kasi yung involved doon. Pero yung hindi siya involved, tapos idadamay natin siya doon na hindi naman tayo nagpipresenta ng ebidensya, ano tawag mo doon? Hello? Hello? Ulitin ko. Pag may nakita tayong ginawa ni Lisa Araneta Marcos, binabanatan natin yun. Pag meron tayong nakitang ito yung ginawa niya, binabanatan natin yun. Nakita kasi natin, nag-react tayo. Tama, mali. Pero yung may mga issue sa West Philippine Sea, may issue sa droga, may issue sa bigas, may issue sa ganito. Tapos sasabihin natin, kasalanan ni Lisa Smugs yan. Si Puting Ahas, ganito sabi sa akin. Tapos pag hihingan mo ng ebidensya to connect Lisa Marcos, wala namang pinipresenta. Ano sasabihin sa'yo? Sabi ni Puting Ahas, putang inan... Sorry naman. Sorry naman mga taga-KOJC. Gusto nyo ba ganun? Hindi, ako nagtatanong lang ako Pag may nakita tayong tayo sa labas, kasalanan ni Lisa Smugs to, siya siguro yung tumae dito. Pero wala ka naman pinipresentang ebidensya. Anong tawag mo dun? Chismosa. Alam nyo kung bakit ganun ng ibang vlogger? Hindi ko to Bakit ganun? Tapos biglang tatawa na lang. Si Junior Junior. Junior. Hindi naman maipaliwanag. Walang may presentang ebidensya. Mali. Tapos kasi wala nga ebidensya. Pero tayo naman, gusto din natin ganun. Wala tayong ebidensya maipakita na kasalanan talaga o may direct involvement si Lisa Marcos. Tapos sasabihin natin, si Lisa Smugs yan. Ano
tayo tanga? Hindi, sa bagay, tanga yung mga followers nyo, kaya na nauuto nyo eh. Oh, di ba? Ba't hindi mo inaaway si Atty. Libayan? Bayaran din ako ni Atty. Libayan eh. Ganun ba yun? Kaya ulitin ko ha, pang bobong logic po kasi yun. Ulitin ko ha, sa mga nakikinig, ang mga vlogger na walang pinipresentang ebidensya sa inyo at lagi na lang itinuturo si Lisa Smugs ay pang bobong vlogger. Hindi lang po sita ng kanyang pinaparinggan dito mga kababayan. Napansin nyo ba? Sabi nyo, ayon kay Dayonior. Sino ba ang vlogger lagi pong nagsasabi niya mga kababayan? What do you think? Ayon kay Dayonior, alam nyo ba si KPL? Di ba? Si Kapil po laging gumagamit niya ng Dayonior mga kababayan. So si Kapil, pinaparinggan niya po ng gunggong na to. Kasi lagi niyang inakasan po si PBM, inakasan na po niya itong si Efelisa, na wala naman siyang ebidensyang ipinapakita mga kababayan. Gumamit daw ng pulburon, di ba? Meron siyang latest niya na video na kung saan nilagyan na ng puti dito si Efelisa, pati si PBM. Nakita daw na isang netizen, gumamit daw si Efelisa sa si PBM. Wala naman siya ipinakita po ng ebidensya mga kababayan. Yun po si KPL, isa po pinaparinggan po nito po ni Banat Bay. Alam ko na stress na si Banat Bay kasi ang kanyang grupo, siyempre iniingatan niya makabayan, iniingatan po niya ang name po ng Banateros. Pero yung mga Banateros, yung ibang grupo, included po si Banat Bay, manggung naman talaga yan, puro kasi mga pang-fake news. Kasi kaya, sila ngayon ay hindi na po pinakakatiwalaan, ang naniniwala sa kanila, yung kanilang pong nauto, pati rin po yung mga membro po ni Kibuloy makabayan. Mga membro ni Kibuloy kasi sila po to ay hired, sponsored po ni Kibuloy. Speaking of Kibuloy, mamaya. Naglagay pong nakakunik na si Ivan, no? Well, mamaya, isa natin. Nandyan po si Gina Bell, hi to Margarita Figaro, Daisy Haveli, hi to Carlos Estrada from Cute Cebu City, Angie Macaraig, Mayeth Cebuhano, nandyan po si Michael Becerra, Nida Wibrech, Sarah Bertman Blag, Yolanda Espirito, kasama rin po natin si Eduardo Ranquillo, Esmeralda Villamor, ang dami mga pangalan ng mga bagong makahabayan. Ngayon ko lang nabasa to eh. Dyan po si Del Cortez, Estanislao Datuin, James Balauas, Ellen Luna, Junicio Peralta, Ramona Ingeto, nandiyan po si Lorna Gatmaitan, Angelita Soriven, Frozen Heart, and hi to Nestimar Laksao Maniklang. Siya nga pala sa ating po mga bagong subscribers, no? Thank you so much na na-appreciate nyo po ang ating vlogging style. Even though si Simon po ay napakabulol talaga, at saka paliko-liko minsan yung dila. Pero sana naintindihan po natin. Hindi naman nyo ba si Ivan? Kahit mabilis po tayo magsalita, minsan nga bulol. Hindi minsan, talagang bulol. Thank you so much nga pala sa ating mga new subscribers. And don't forget naman po mga kababayan, sana mag-like rin po tayo. Malaking tulong yung pag-like. Kung nagustuhan nyo po ang ating mga good news dito, sana i-like po natin at saka i-share po natin ating vlog para marami po tayong matutulungan po ng mga kababayan na nauto po sa kabilang kampo mga kababayan. Okay, so please like and share po sa ating video. Kunting favor lang po. Okay? So ngayon, dahil po na-include natin yung name po ni Kibuloy, ito pong balita makabayan. Sumabog po kahapon kasi nga si Secretary Abalos ng DILG, meron siyang balita kasi na may patong na po na 10 million pesos ito pong si Kibuloy. Kung sino mang makapagturo kay Kibuloy, bibigyan po ng 10 million pesos makabayan. At saka siyempre, pati po yung mga alipores po ni Digong, yung 5 na yon, sila si Canada, si Sores ba yon? Yung apelido yung makabayan. Kalimutan ko lang eh. Si Sores, saka basta 3 Canada yon, 5 sila lahat. Which is yung kaso nila, siyempre sa human trafficking, included po doon sa sexual abuso makabayan. Alam mo natin, ay kang bagitin ng mga name na yan. Kasi nga, medyo red flag po yung mga word niya makabayan. Totoo lang, yung sexual B, parang red flag talaga kay YouTube, napansin ko yung mga kababayan. So ayaw ko lang banggitin po yung mga kaso ni Kibuloy. Alam naman ho natin yan kasi ilang beses no yan na sinasabi po ng balita, sinasabi rin po natin. So si Kibuloy mga kababayan, 10 million pesos po ang patong dito kay Kibuloy. Pero may tanong ako kay Secretary Abalos. Secretary, meron bang wala na bang tax-free ba yan ang 10 million? Ay, joke lang. Tax-free na niniguro. Mahirap na. Dapat iklaro natin. 10 million pesos dapat. Baka meron pong maghihati. Kung meron pong makapagturo kay Kibuloy, tas 10 million ang sabi, baka ibigay yun, 500,000 na lang kasi meron tax. Diba? Joke lang naman yan. Joke lang, Secretary. Pero tax-free ba talaga yan? Kasi nga, alam nyo kahabaan ko, kapag ganun kasi, dapat magtanong rin po tayo.
How about sa mga sa protection po sa makapagturo dito kay Kibuloy? Kumusta ang proteksyon niya? Kasi delikado yung mga kabayan. Kibuloy, hindi basta-basta ho yan. Ang dami ho yung koneksyon. Ang dami ho yung kakilala po na mga medyo mga kilala po mga tao. Nakakilala. Yung mga may power po ng mga tao, mapera na tao, may kilala ho yan si Kibuloy. So dapat ang protection dito sa makapagturo po kay Kibuloy, dapat mahigpit din po. Dapat ipakita natin po doon sa isang whistleblower na protektado siya at hindi siya dapat makilala mga kabayan. Kasi alam mo natin, meron rin pong connection si Kibuloy sa mga kapulisan. 'Di ba? Correct pa, Amurong? Totoo yan mga kabayan, may connection po yan sa Kibuloy sa mga kapulisan, mga gunggong talaga yan. So dapat tanungin po natin yan. So anyways, doon po sa mga maghanap dito kay Kibuloy, sa totoo lang talagang marami ho ditong maka-interest na hahanapin itong si Kibuloy. 10 million nga makabayan 10 million na ho yan. So hindi ho yan sasayangin. Kahit naman ako siguro kung alam ko nasan si Kibuloy, ituturo ko yung makabayan. Ituturo ko yan. Alam mo natin, wanted yan Meron yung kaso Tapos ang kanyang kaso, non-billable. Hindi basta-basta ang kanyang kaso, dapat ituro yan. Kung alam lang ho ni Sir Ivan kung saan to si Kibuloy, ituturo ka talaga yung makabayan. Sayang 10 million So anyways, alam ho natin. Magkaroon dito po ng treasure hunting ang mga nakilala o nakasama dito ni Kibuloy. Pero kung naging mahigpit na ngayon ang patong, kasi 10 million makabayan, maging mahigpit na ngayon po ang patong dito kay Kibuloy, mas maging mahigpit na rin po ngayon ang pagtatago ni Kibuloy. Alam mo natin yan, 1,000% mahigpit na ngayon ang pagtatago ni Kibuloy. Kasi 10 million yung makabayan. Hindi natin alam, baka yung nakasama ni Kibuloy, ituturo yan sa Kibuloy. 10 million Pero, ang gagawin dito ni Kibuloy, sasabihin ko ba? Baka gawin ni Kibuloy. Alam mo natin yung gagawin yan ni Kibuloy. Kung 10 million man ang patong sa kanyang ulo makabayan, well, gagawin niyan times 3. Baka times 2 pa nga yan Baka gawin times 4, times 5, kaya ho yan ni Kibuloy. Hindi lang magsalita yung kasama niya makabayan. Diba? Correct pa, Amurong? Ganun po ang gagawin ni Kibuloy. Ngayon, ang nakakatawa kasi makabayan ko, alam nyo, natawa ko sa DILG, ganun ba talaga kahirap hanapin itong si Kibuloy makabayan? Ganun ba talaga kahirap? Di ba ang dami pong mga kapulisan dyan sa Davao? And siya nga pala, kasi dyan po sa Davao mga kabayan, meron pong karagdagan po na 19 na station commander sa Davao City tinanggal po sa pwesto. Ito po kahapon makaban. Siyempre late si Sir Ivan Advance kasi dyan sa Pilipinas. So before po nag-vlog si Sir Ivan, ito po aking nakita na balita. 10 minutes ago, galing po sa ABS-CBN. Tinanggal sa pwesto ang 19 na station commander sa Davao City. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbel Makabayan. Kasi nga alam ho natin, dapat lilinisin talaga yung mga pulis dyan sa Davao. Kasi alam ho natin, may mga koneksyon kasi itong si Kibuloy. Kaya tinanggal po yung 19 station commanders dyan sa Davao City. At sa kahapon po mga kabayan, may nakita rin po, may na-recover po na 7 million. Nakakahalaga po na 7 million po ng mga shabu dyan po sa Davao City mga kabayan. Ito po yung nakuha sa isang drug supplier dyan sa Davao. Tapos lagi lang sinasabi na malinis daw yung Davao mga kabayan. Drug-free daw ngayon yung Davao. Drug-free ba yung Davao? Tingnan nyo, worth 7 million pesos kahapon lang dyan po sa Davao City mga kabayan. Nasakote po sa isang drug supplier. Okay? So ngayon, ipakita ko dito sa taga DILG na ang dapat po lang tanungin tungkol po kay Kibuloy kasi nga nakatawa mga kabayan. Bakit ang hirap hanapin itong si Kibuloy ng kapulisan natin? Samantalang pwede naman ho sila na tanungin po itong mga vlogger nito mga kabayan. Di ba yung mga vlogger na puntahan doon sa Hong Kong at saka nabunta rin po doon sa Macau na kung saan ito po'y gintreat po. Gintreat po nila ni Kibuloy. Sponsored po ng QOGC, sponsored po ni Kibuloy mga kabayan. Siyempre, pinabakasyon po doon sa Hong Kong, pinabakasyon rin po doon doon po sa Macau. Magandang Macau mga kabayan. Nakapunta ko dyan 2 times Kasi nga, minsan punta ko doon sa, di ba, nasa Hong Kong ako trabaho noon. Minsan, napupunta ko dyan sa Macau, bumisita ko doon sa isang malaki po na
na hotel na kung saan meron pong casino makabayan. Nakalimutan ko lang name ng hotel na yan na malaki makabayan. Nagkaroon ng name. Basta maganda doon makabayan sa Macau. So ito pong mga vlogger po ng Digong at saka siyempre si Digong at saka Kibuloy. Ito po ay inosponsoran po ni Kibuloy para po pumunta doon sa Macau. Ang ibig sabihin makabayan, lagi po nilang nakausap itong si Kibuloy. For more details, let's watch this. Salamat, Pastor! Thank you, Pastor. Gara-gara na mapagkain dito. Thank you po, kapatid. Welcome po sa Macau, Pastor. Maraming salamat po. I love you. Wonderful and great time. Thank you so much, Pastor. It's a great opportunity to be here in Macau. Thank you, Kingdom of Jesus Christ. Maraming may tutulong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang sa Kingdom of Jesus Christ. Sayang yung talino ng tao. Kailangan magamit ng bansa natin para at least naman, hindi lang yung mga taga Kingdom of Jesus Christ yung nakakaranas ng ganitong klase ng ng mga opportunities. Nandito kami ngayon sa Macau, grabe, apakaganda rito. Posibleng may ganito sana tayo kung hindi magnanakaw ang mga nasa gobyerno natin ngayon. Maraming salamat po kay Pastor Kibuloy sa kanyang pagtulong sa amin dito na ma-welcome at sa buong KOJC ng Hong Kong. Dahil sa inyo po ay lalo kaming ginaganahan na lumaban para sa bayan. Maraming salamat po, Pastor. Hayaan niyo po, nandito po kami. Kami po ay magtatanggol sa inyo. Siyempre, pagtatanggol din na si Kibuloy makabayan, sponsored malaking pera pinapakain ng marami makabayan. Kaya lagi lang ipatatanggol po ito si Kibuloy na kahit alam nila na mali po ang kanilang ginagawa kasi si Kibuloy wanted at meron pong kaso makabayan. Nilunok na lang nila ang kanilang prinsipyo. Nilunok na po lang ang prinsipyo. Ano bang nilunok na si Ivan? Nilunok nila ang kanilang prinsipyo. Kahit alam po nila na sila po dito ay bayaran makabayan. Yan po ang totoong bayaran. Hindi po yung umattend doon sa takbo for West Philippine Sea na sabi po ni Tiglao, yan po ang totoong bayaran. Ngayon, po dito po sa kapulisan natin, Secretary Abalos ng DILG. Dapat sila po ang tanungin mo. Kasi alam na alam nila kung nasaan po itong si Kibuloy. Sigurado tayo yan. Alam na alam nila kung nasaan si Kibuloy. Nakausap nila si Kibuloy, pero bakit hindi po kayang makita, mahanap itong si Kibuloy ng ating kapulisan makabayan? Diba? Ito ay nakaduda talaga Kaya nga tinanggal po yung 19th Station Commander doon po sa Davao kasi nga maraming pong nadududa at saka si Chief Makabayan nagdududa po dito na may mga connection po si Kibuloy na kapulisan doon po sa Davao. So dapat, para sa akin ipatawag niya yung mga vlogger na yan. At dapat questionin makabayan. Okay. So before na mag-jump po sa next topic, i-shoutout muna natin. Nandyan po si Magalion Ortiz Joseph, Bebe Garcia, Helen Martinez, Othello Liam Diesto, Apple Nash, Alicia Lig. Nandyan po si Caroline Campos, Victor Robin Basinga Salindong, Rosalie Cartera, hi to Jemson, Jemboy, Jeriel, and Regine of Mandawi City, Cebu. Greetings from Rulfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to Jess Tobto from Calamba, Laguna. Nandyan po si Maestro June, Evelyn Garcia, Jen Nira from Baguio City. Greetings from Ronelyn Lamsen. Hi to John Wick. Shoutout daw sa kanyang mga apo. Hi to Ashen and Jeline Quiason. Okay, so pag-usapan na natin itong si Pulong Makabayan. Mapapahiya talaga itong gunggong nito. So ang kanilang post dito ay siyempre Bisaya kasi nasa Davao Makabayan. Pero bakit naman kailangan mag-Bisaya? Pwede naman English So anyways, Bisaya, i-translate natin to Tagalog Makabayan. Sabi niya, pahibalo sa tanang Dabawenyos. Attention to all Dabawenyos, taga Davao Makabayan. Among gikasubong ipahibalo, ikinalungkot naming ipaalam sa inyo na temporary po naming itinigil ang ating medical assistance para sa mga private hospitals sa Dakbayan Tungod, dyan po sa Davao de Makabayan. So temporary lang itinigil daw yung medical assistance para po sa private hospitals. Dahil wala na kita hatagi, dahil wala na tayong hindi na tayo binigyan, dahil hindi na tayo binigyan po ng pondo galing sa DSWD. So yan po ang kanyang sabi mga kababayan, itinigil nila temporary ang medical assistance from the para po sa private hospitals kasi hindi na daw sila binigyan po ng pondo galing po sa DSWD.
Bakit DSWD? Pero yan po ay fake news mga kababayan. But una, before ko ipakita sa inyo yung sinabi po ng aking kaibigan na isang manager po dyan sa Davao mga kababayan, meron akong kaibigan, siyempre manager yan At saka ang kanyang kumpanya mga kababayan, wala ka lang banggitin kasi nga siyempre napaka-delikado, baka gurgurin Marami kaya silang branch dyan sa Davao mga kababayan. Kaibigan ko yan, ang manager dyan. So dito, dahil nakita po yan ni Congressman Nograles mga kababayan, well, siya po ay sinupalpal ni Nograles. Ang sabi ni Nograles mga kababayan, Bisaya rin po, sabi nito, huwag magpadala sa mga post, clickbait at misinformations. Huwag yung magpadala daw sa mga post, clickbait at misinformations. Hindi ko alam bakit ganito ang ipinakalat ngayon at saka kaninong office ang nagsasabing fake news na nawala dang pondo ang DSWD. Sabi po ni Nograles mga kababayan, halos every week, nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin. Kung totoo na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? Bakit patuloy ang aming barangay caravans including satellite office? Bakit patuloy ang programs namin with DSWD? Para matulungan hanggat sa makakaya namin ang mga tao. Ganyan ang nagdudulot ng fake news at ng black propaganda sa mga may motibo na iba para manira. Huwag po kayo magpadala rito. Open po ang office ng PBA sa Davao, Quirino at mas lalo pong open kami. Makipag-part sa barangay ilapit services namin para ipakita na hindi totoo ang ganitong pagkamarites. Sinupalpal po itong si Pulong Duterte mga kababayan. May babakita ko sa inyo na ebidensya na talagang nagsisungaling at yan lang po ay isang black propaganda mga kababayan ni Pulong. Kasi gusto na po lang manira dito sa gobyerno natin. At ang tinira dito ang DSWD mga kababayan. Ngayon, kinontak ko po aking kaibigan na manager. Diyan po ay ko lang banggitin po yung kumpanya mga kababayan. So sabi ko sa kanya, kasi gusto ko ma-confirm kung yan pa ay totoo. Well, siyempre, kailangan po natin po ng ebidensya na nandyan talaga sa Davao mga kababayan. Sabi ko, bro, kumusta? Pasensya po, samukon, ano ba sa Tagalog samukon? Aabalahin muna kita regarding kasi ito sa post ni Pulong na tinigil daw ang medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi na daw nagbigay ng budget ang DSWD. So ipinakita ko sa kanya yung screenshot mga kababayan na ito po'y mandatong ibinigay po ni Pulong. So sabi niya mga kababayan ko, sabi niya, sabi niya makaban, walang problema na ba? Sabi niya, walang problema yan bay, basta ikaw. I-shout out mo ko, please shout out daw aking mga batos, mga tauhan niya makabayan, nagtatrabaho po sa kanilang kumpanya, dahil daw, sabi niya makabayan, i-shout out mo aking mga batos, mga tauhan dito sa next vlog mo, kasi hindi sila nakatulog kung hindi daw makarinig sa boses ko makabayan. Hindi ba makatulog? Pantulog ba yung Pang ano ba yung boses ko mga kababayan? Hindi daw nakakatulog ang kanyang mga katrabaho kapag hindi daw makapanood sa vlog natin o hindi po makarinig po sa boses ni Sir Ivan. Shoutout natin dyan po sa branch nila si Antet, si Nestor, si Leo, si Mayor, si Jackie, and si Mariam. Kasama po niya sa trabaho mga kababayan. Okay, sasabi niya. So sabi ko, sige, shoutout ko sila sa next vlog ko. Sabi ko, please brother, please check mo yung post ni Pulong. Kailangan ko ng ebidensya na taga dyan. Sabi niya, okay bro, dadawin ko sa suruyon ko, bibisitahin ko. Bibisitahin daw niya yung mga hospital dyan sa malapit sa kanila at saka dyan rin po sa malapit sa proper o malapit doon sa LGU makabayan. Tapos sabi niya, i-message na ako maya-maya. So, nag-reply sa makabayan, sabi niya, bro, dito na ako. Galing na ako doon. Binisita ko yung dalawang private hospitals. Sabi nila na hindi nila alam yan tungkol po sa post. Wala silang alam tungkol dyan sa post na yan na pinaskil ni Pulong. Na ito, regarding po sa medical assistance ni Congressman. Sabi niya, kaya lang daw nila ng hospital makabayan na isinagawa po yung medical assistance kahit wala pong tulong galing sa gobyerno kasi sila po ay private makabayan. Sabi po dito ng hospitals na kaya po nila po
magkaroon dito ng event po ng medical assistance kahit wala pong yung tulong po galing po kay sa mga Duterte. Yan po ang sabi sa isa sa hospital dito, at sabi pa nga po na isang hospital na meron daw silang medical assistance na gagawin po next week. Yan po ang patunay natin na sinungaling po itong si Pulong Makabayan. So sabi ko sa kanya, brother, thank you po. Malaking tulong po ito sa mga informations. Utangan ko. Utangan ko ani. So sabi niya, no problem bro. Why sa pa yan? Pabisitihan rin niya ako dun Makabayan. Bisita ka rin dito sa Davao. Mag-prepare ako, magtumba doon siya ng baka. Mag-prepare daw siya ng baka Makabayan, saka magpatugtog po ako nagbanda. Ito ng taga Davao eh. Iba kasi yung minsan yung Bisaya ng Makabayan. Magpatugtog daw. Maghanda daw siya ng baka at saka gusto niya akong papuntahin doon, magprepare daw siya ng baka, maghanda siya ng baka at may kasama pang banda Makabayan. Okay? So yan po ang ebidensya na hindi po totoo ang sinabi po ni Pulong. Kundi ayon po sa dalawang private hospitals na kaya ho nilang gumawa po ng medical assistance without the help po sa gobyerno. Kaya na Makabayan. At saka ito pong sinabi na hindi daw nila alam ng mga hospitals na yan tungkol po sa post ni Pulong. Wala silang alam doon Makabayan. Diba? Ganun po kasi nungaling tong kabilang kampo Makabayan. So tama lang po sinabi po ni Nograles na yan po ay black propaganda at paninira lang po sa gobyerno natin. Kasi sila po dito ay panic mode Makabayan. Panic mode na ho sila. At lagi silang asahan ho natin yan na sila po dahil sunod-sunod dito na maninira po sa gobyerno, kay PBM. Kasi next year na po ang election Makabayan. Diba? Sinungaling itong si Pulong Duterte, supalpal po sa kaibigan natin na nandyan po sa Davao. Ako lang banggit pong pangalan kasi para po protektahan natin Makabayan. Okay? So anyways, shoutout po natin. Nandyan po si Flor Bermio, Maria Fumoto, Manoa Migila, Dadoy Maranan, Teresita Rojas Causon. Nandiyan po si Lerma Sondita, J. Japan 18. Nandiyan po si Erika Mapagmahal, and hi to Judith Narciso. Okay, so any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? At yan po ang ating mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa ngalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.